Good day mga ka-sports natin dyan. Pagkatapos nga ng PBL Reinforced Conference kung saan nga nadepensahan ng Petrogas Angels ang kanilang title bilang kampyonato at hindi ito naagaw ng ibang team, marami naman ngayon ang mga umalis na player sa Petrogas Angels na ikinagulat talaga ng mga netizen. Karamihan kasi ngayon ng mga fans ng Petrogas ay nabigla nga sa mga desisyon ng mga star player na nagsialisan sa nasabi nating team. Sa ngayon mga ka-sports natin dyan, ating kikilalanin naman ngayon kung sino-sino ang mga magiging first six dahil nga maraming umalis sa nasabi nating team. Kaya panoorin hanggang sa dulo para malaman nyo kung sino ang first six ng nasabi nating Petrogas Angels. Kahit kung bago ka sa aking YouTube channel, huwag nyo kalimutan i-like, i-share ang ating video at mag-subscribe. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng mga issue pagdating sa volleyball. Susunod na! Drop it. Narito na ang mga pasok sa first six sa Petrogas Angels team. Number 1, Janelle Cheng. Si Cheng po ay isa sa pinakamagaling na setter sa ating bansa. At alam natin yan dahil ang kanyang mga magagandang set ay ipinakita niya na nakaraan nga na PBL Reinforced, kung kaya hindi na tayo mabibigla na sila nga ang hinirang bilang kampyonato. At dahil nga nanalo sila sa nasabi nating PBL Reinforced Conference, ibig sabihin ay naka back-to-back champion sila dyan dahil ng last season po, sila rin po ang kampyon sa nasabi nating conference. Good news pa rin po para sa mga fans ni Cheng dahil siya pa rin po ang first six na setter at kung malasin naman siya, nariyan naman si Che Saet. Pero sa tingin ko naman mga ka-sports natin dyan ay talagang mas magle-level up pa ang galing ngayon ni Cheng sa kanyang pagsiset dahil nga maraming nawala na mga K-player nila kung kaya magdo-double effort itong si Cheng. Good luck Cheng. At pangalawa naman mga ka-sports, narito naman itong si Remy Palma bilang middle blocker. Kilala naman natin na itong si Remy Palma noon pa man ang nasa UAAP pa siya sa FEU Tamaraos ay kita na natin ang kanyang bagsik sa loob ng court at magaling to mga ka-sports natin dyan. At ayaw niya rin magpatalo basta-basta, ayaw niya ibigay ang mga set sa kalaban. Kita naman natin na si Remy Palma ay isa sa mga nakikipagbukbukan sa loob ng court. Kung kaya dahil nananatili pa rin siya sa Petrogas Angels, gagawa at gagawa to si Palma ng paraan upang hindi sila maungusan ng kanilang kalaban. Well mga ka-sports natin dyan, as a middle blocker naman na si Remy Palma, ang tingin ko naman ay very effective siya at malakas rin ang batang ito at ang porsyento ng kanyang mga spikes ay napakataas rin. At pasok nga rin mga ka-sports natin dyan sa first six si MJ Phillips bilang middle blocker or middle spiker. At alam nyo ba mga ka-sports natin dyan, bago pa naging middle blocker si MJ Phillips ay dati po siyang opposite spiker at outside hitter. Ibig sabihin mga ka-sports natin dyan, kahit saan mo ito ilagay si MJ Phillips ay very effective dahil lahat po ito mga ka-sports ay napagdaanan niya. Tatlo po ang naging posisyon niya sa larangan ng volleyball. Kaya kung may umalis man dito mga ka-sports, pwede siya isingit as a outside spiker or opposite spiker. Pero syempre mga ka-sports natin dyan, dahil nga sa katatapos pa lamang na PBL Reinforced Conference ay nagkaroon nga siya ng award bilang Best Middle Blocker, ay talagang ito pa rin ang kanyang posisyon sa darating nga na kanilang pukpukan na laban sa February. Kaya't good luck na lang kay MJ Phillips. I hope na mas mag-level up pa ang kanyang galing dahil magaling naman siya, pero titingnan natin kung may ibubuga pa ba itong si MJ Phillips dahil sa laban na ito ay puro local na. Titingnan natin si MJ Phillips kung hanggang saan ba ang kanyang katatagan at kung maipapanalo pa rin nila ang laban nila sa mga darating na PBL. At pasok rin sa first six si Gretchel Soltones bilang outside hitter. Alam naman natin mga ka-sports natin dyan na wala na nga po ngayon si Myla Pablo, kung kaya wala masyadong magiging katuwang itong si Gretchel Soltones. Pero take note mga ka-sports natin dyan ha, ito pong si Gretchel Soltones ay napakarami pong award ito na MVP. Ibig sabihin mga ka-sports natin dyan ay magaling talaga tong batang ito. At titingnan natin itong si Gretchel kung paano niya nga bubuhatin ang kanyang team dahil medyo mabigat po ngayon ang labanan dahil lahat ngayon
kanilang mga makakatapat ay sobrang lalakas. Alam naman natin na sa PBL Reinforced Conference sila po ang nag-champion at sa PBL Open Conference naman sila po ay palaging first runner-up. Titingnan natin ngayon kung makakapasok pa ba ang team nila ngayon sa top 4 dahil wala na nga si Bang Pineda at wala na nga rin po si Myla Pablo at may mga nagsisialisan pa pong iba. Pero syempre titingnan natin ang mga baguhan rin na papasok sa Petrogas Angels. I hope na maganda pa rin ang kanilang mga samahan at sana ay mas lalo pa rin mag-level up ang galing ni Soltones para nga pasok pa rin sila sa darating na PBL sa top 4. Samantalang pasok rin si Jonas Sabete bilang outside spiker. Alam naman natin na itong si Sabete ay minsan na nga lang siyang maipasok sa loob ng court dahil meron nga siyang mga kapalitan rin na magagaling. Pero ngayon dahil maraming mga nagsialisan sa Petrogas Angels, sa ngayon po ay pasok na po siya sa first 6. At dito naman masusukat na natin at makikita kung magle-level up rin ang galing ni Sabete dahil wala na nga ang kanilang mga magagaling rin na K-player. Pero alam naman natin na itong si Sabete ay magaling to mga ka-sports natin dyan. Pero sa tingin ko po mga ka-sports natin dyan ay mayroon pang tinatagong galing itong si Sabete dahil nga madalas siyang naka-bench ay hindi niya ito na ilalabas. Pero dahil ngayon kasama na siya sa first 6 ay hope na ilabas niya na ang kanyang 100% na galing. Kaya abangan natin si Jonas Sabete sa darating po na PBL dahil pasok na pasok po siya sa first 6 lineup. Good luck na lang kay Jonas Sabete sa kanyang mga darating na laban sa loob ng court. At pasok nga rin sa first 6 itong si Aiza Maiso Puntillas. Alam naman natin itong si Aiza Maiso ay opposite spikers. Pero mga ka-sports natin dyan, medyo mayroon ngayong mga bulong-bulungan na itong si Aiza Maiso Puntillas ay hindi daw di umano makakasama sa first 6. Pero dahil hindi siya magaling, dahil po marami pong mga nag-iintriga sa kanya na baka daw di umano ito ay umalis mga ka-sports natin dyan. Alam nyo ba kung bakit mga ka-sports? Nakakasayang lang dahil isa po siyang opposite spiker at napakagaling nito dahil karamihan po kasi ng mga player po sa nasabi natin Petrogas ay puro po outside hitter po mga ka-sports kung mapapansin nyo. At si Aiza Maiso Puntillas lang po ang opposite spikers dahil to mga ka-sports sa mga post ngayon sa FB page na nakikita talaga na wala po si Aiza Maiso Puntillas sa larawan pong yan. Nakasama nga po ang buong team at nariyan po ang kanilang bagong coach na si Coach Oliver Almandro. Kung kaya nga mga ka-sports natin dyan, si Nicole Chamson ngayon bilang isang outside hitter ay magiging opposite spiker po mga ka-sports. Well mga ka-sports natin dyan, magaling naman itong si Nicole Chamson bilang outside hitter. Pero titingnan natin ngayon kung kakayanin niya ba maging opposite spiker siya. Dahil nga puro kasi sila mga ka-sports natin dyan dito, mga outside hitter eh. Kaya kinakailangan talaga makarecruit sila ng bagong magaling na spiker na magiging kapalit ni Aiza Maiso Puntillas if ever na lumayas ito sa Petrogas Angels. Pero sa ngayon po ay kasama po si Nicole Chamson sa first 6 lineup. Pero ito po if aalis po itong si Aiza Maiso Puntillas. Pero kung hindi, magiging bench na naman si Nicole Chamson. At syempre ang kanilang libero po mga ka-sports natin dyan, wala pong iba yan kundi itong si Chin Cruz. Siya po ang magiging taga-depensa at opensa po sa nasabi nating team ng Petrogas Angels dahil wala na nga po ngayon si Bang Pineda. Siya nga rin po ang kasama ngayon sa magiging first 6 lineup. I hope na maging effective na siya this time dahil nga kinakailangan niya mag-level up dahil wala na ngayon si Bang Pineda dahil nga sa kanyang paglipat sa ibang team. Pero sa tingin ko naman mga ka-sports natin dyan ay meron naman tong ibubuga si Cruz bilang libero. Hindi naman ito magiging libero ng Petrogas Angels kung hindi ito magaling. Kaya good luck na lang sa kanya sa darating na PBL, aabangan ko siya. At narito na nga mga ka-sports natin dyan ang fresh na pasabog nga ng Petrogas Angels, ang kanilang bagong coach na si Oliver Almandro. Well, good luck na lang po sa ating coach Oliver Almandro at sa kanyang bagong team. Magkita-kita na lang tayo sa darating na PBL. At para hindi ka mahuli sa lahat ng kaganapan sa volleyball, subscribe na.